tapa. Pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa Okay, magandang hapon sa ating lahat, mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome tayo sa ating palatuntunan, subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. ko lang nakikita kung gaano ako kumikinas. Sa bawat palalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah. Okay, samahan ninyo ako sa isang oras na pagtatanghal, walang personalan, trabaho lang tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't wika kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Okay mga kaibigan, samahan ninyo ako na maghatid ng mga balita, paalala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang ating headlines ngayon, ano po, motibo ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na pagtakpan ang mga kasalanan ng may kinalaman sa pangungurakot sa kaban ng bayan ay bibigyan natin ng komentaryo mamaya mga kaibigan ko. At itong si Senador Lacson na kinabang di umano sa flood control funds ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Sa bawat panlalait na sumahaw ako. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Lakad ko ba na kung siya'y mabigat ako'y lumilipad? Sabi niya, sino ka ba para magmalaki? Ako yung sarili ko, yun ang sagot. Sige, may sukatan di lang magpulsilyo, pero kulang sa bugaw at sisbo. Di kaya yaman sa ganyang breakdown. Bakit mukha siyang gutom sa tuwing ako'y lumalaw-law? Bawat mura niya nagiging medalya, bawat lait niya nagiging bala. Binibilang niya biglat ko, ako naman binibilang panalo ko. Kaya sige, magsalita ka pa. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa programang Saganang Mamamayan. Noong Biyernes mga kaibigan ay paulit-ulit na kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa rin umano ang inilalabas kaugnay ng nasabing multibilyong anomalya sa flood control projects ni Senate Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Ganito ho yung katwiran.
Ito ho, babasahin ko lamang po mga kaibigan, paano ako pipirma sa isang report na hindi kompleto ayon kay Senador Marcoleta. Marami umanong personalidad at ebidensya ang hindi natatawag sa pagdinig kabilang sina Yosek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Libeste at Yusek Jojo Diaz. Okay. Hinamon si Ping Lacson na tanggapin ang apostle statement ni Saldico sa pamamagitan ng Zoom hearing mula sa abroad. Sa gitna niya ng kanyang pahayag, ibinahagi ni Marcoleta na may nakita umano siyang accounting na inuugnay kay Yosek Bersamin na naglalaman umano ng itemized na allocation na may kaugnayan sa flood control projects na kung saan dawit si Senador Ping Lacson. Eto, ayon kay Marcoleta, ang kabilang niya sa entries ang 4 senators at senate expenses. Bagay ay may lalong sinisiyasat o kaya ay dapat na siyasatin na tila mayroong dahilan kung bakit hindi umuusad ang mas malalim na investigasyon kung bakit pilit umano silang pinapipirma sa isang partial report. Okay, kapag nakapirma na niya ang majority ay tapos na. Ibig sabihin tapos na ang boxing. Hindi na matutulukan kung sino ang may kasalanan at mayroong ginawang karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pino na rin ni Marcoleta ang umanay kondisyon na kailangan munang pumirma ng partial report bago ituloy ang mga susunod na hearing, sapagkat tinatanong niyo anong koneksyon sa pagpirma para makapagpatuloy ang pagdinig. Ano ho? Okay. Diretsang ibinato ni Marcoleta, hindi personal ang kanyang motibo. Ang gusto ko lang naman mangyari ay magkatulungan. Ibig sabihin, hindi ho sila magkanya-kanya. Magsama-sama silang lutasin yung kontrobersiya, magtulungan. Hanapin kung sino-sino ang may kasalanan. Ang gusto ko lang naman na mangyari, sinabi na natin, paulit-ulit sapagkat ibinato ni Marcoleta kay Lacson ang mabigat na hinala. Hindi ito chismis. Mabigat na hinala Ibig sabihin chismis ba rin to? Kung Marcoleta, baka naman chismis ito Ayon sa'y mabigat na hinala na sa layuning pagtakpan ang may kasalanan. Hinala ni Marcoleta na ikaw, Senador Ping Lacson, pagtatakpan mo yung mayroong mga kasalanan dyan sa pagnanakaw na involved sa pagnanakaw sa flood control. Ikaw ho ay pinaghihinalaan ni Senador na pagtakpan.
Ang pakikipagpalitan ng diskurso ni Senador Rodante Marcoleta kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson ay walang personal na motibo. Hindi ho yung motibo ba na yung kayo magantihan ba, yung batuhan kayo ng putik, ibig sabihin. Walang personal na motibo. Ang layunin ni Marcoleta ay hanapin, tuntunin kung sino ang may hawak o sino yung mayroong malaking kinalaman sa flood control anomalies. Ano ho? Yung lamang po. In short, hanapin, tuntunin kung sino ang may kasalanan dyan sa malawakang pagwaldas ng pera. Napalak na trilyong peso ang nawala sa kabanang bayan. Ang malinaw dito ay ang hakbang na dapat ay palawakin pa at tapusin ang investigasyon sa malawak na nakawan sa kabanang bayan. Anong ginagawa ngayon? Ano ho ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee? Ginagawang sangkalan ang pagpirma ng committee report. Ano ho, kapag hindi anya na kompleto at hindi na pirmahan, ang nasabing report ay hindi mangyayari, hindi magre-resume ang pagdinig dyan sa House Committee ng Blue Ribbon. Ano ho? Yun hong pagpirma, yun hong ang sangkalan. Ano ho? Meron ho bang meron ho bang implikasyon yung akusasyon o hinala ni Senador Rodante Marcoleta? Ito, ang sabi kasi ni Senador Marcoleta, yaman din lamang na ay pinaratangan mo siya tungkol doon sa 500 million allocables. Yung sulat kamay ni late Undersecretary Cabral, ito naman ho yung kanyang balik sa iyo. Sapagkat kasama ka raw, Senador Ping, na nakinabang din sa flood control. Ito, babasahin ko. Ayon kay Senador Marcoleta, dito ho lang kanyang sinabi ito sa programa sa ganang mamamayan ng Net 25. Kasama ang mga senatorial candidates ng administrasyon na nakinabang sa flood control noong 2025 election. Kasama si Ping Lacson sa 12 senatoriables ng bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang sabi ni Marcoleta, sa flood control money ay nakinabang talaga siya. Talagang tinukoy, wala hong pasubali, talagang nakinabang ka daw, Senador Ping. Sino-sino ho ba yung mga contributor o nag-donate ng pundo sa election campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Babanggitin nga natin para maliwanag din po sa inyo. Ano po? Itong si Anton Lagdameo, nag-donate po yan ng 247 million. Yun namang general manager, yung dating general manager ng Philippine Sweepstakes, PCSO, na si Melquiades Robles, nag-donate din po iyan ng 30 million pesos. Ano ho? Yung mga contractors ni PBBM,
Rodolfo Hilot Jr., itong Road Hill Construction, ay nagbigay ng 20 million sa presidential campaign. Sumunod ay 3.22 billion na ang flood control project niya. At 10.70 billion sa flood control project niya noong 2022 hanggang 2025. Kita mo na, ang lalaki. Ang lalaki ng inyong mga projects. Ano ho? Galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay at hanggang na ay di masarap. Galing yung mapanggap, kami ang naghihirap. Okay, ito ho nga si Jonathan Quirante, si Ginoong Jonathan Quirante ng Quirante Construction. Nag-donate din po ito ng 1 million sapagkat ito po ay nakakuha ng 76 flood control projects na umabot ng 6.77 billion pesos noon hong 2022 hanggang 2025. Ano ho? Alaki pera nito 6.77 billion. At yun namang kanyang pamangkin na si Alan Quirante ng QM Builders ay nag-donate din ito ng 12.58 billion ba yun? Kalaki-laki Subalit ito hong Mamang Are ay hindi po kasama sa top 5 na flood control projects contractors. Ito ho yung inaangal ni Senador Marcoleta na hindi ho ninyo isinama doon sa inyong investigasyon. Ano hong tuloy natin bago natin ituloy yung karugtong na balita. Yun ho kasing 888 na contractors ni PBBM. Meron hong total flood control projects now 12.58 billion pesos. Ito ay noong 2022 hanggang 2025 at ang sumat total ay 9.67 billion ang nakuha nitong Quirante Construction. Kaya yun hong Tribe 888 wala ho, hindi ho kasama doon sa top 15. Hindi ho naging kasama dyan. Ano? Nung inabot tayo, kanya-kanyang palusot na ang mga gago. Nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwatyo. Nagsama-sama na kayo, kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa inyo, kaldo. Okay, tuloy natin ang pagbabasa sa balita. Ang layunin di umano ni Senador Ping Lacson ay sa pagpapalagda niya ng partial committee report ay para anyay tuldukan ang investigasyon ng flood control scandal, sabi ni Marcoleta. Yan o. Meron pang ang dami-daming imbestigahan na mas importante, pero ito hong inuuna yung pagpapapirma, Ito ay hindi anya siya naniniwala dito. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagpirma ay mayroong ilayunin na ito ay tuldukan na yung pag-iimbestiga dito sa flood control sapagkat ito anya ay patibong yung pagpapapirma. Ito anya ay trap
o yan anya ay pain para hindi na siya mag-iimbestiga dahil nakapirma na ang mga majority para dyan sa committee report at lubos para maging lubos na ang pagtatakip sa mga dapat na pagtatakpan. Ilan pa raw bang malitang dahilan dito? Bakit ba nais na talagang ipako na ito? Ipirmis na itong ano na ito? Ano ho bang nasa likod nito, mga kaibigan? Ito ho mga ulat na ito ay nagkaroon din ho ng implikasyon na may kaugnayan din ito, kaya hindi ho matuloy-tuloy yung pag-iimbestiga diyan ho sa controversial na flood control anomalies kahit na sangkaterba na ang nagbuboluntaryo na mag-witness ng pagbubunyag ng nasabing anomalya pero ay nababaluktot yung mga pahayag ng mga nagnanais na ibunyag yung katotohanan. Isa na rito, ano ho ang katunayan na ang ilan dito ay nagtatampo na sa mainstream media maging sa mga bayarang vloggers. Ito mga vloggers na ito, makakatitong mga daliri nito, pindot ng pindot dito kahit na hindi na naintindihan yung kanilang binabasa. Ika nga, mahina sila yung kanilang pag-aanalisa doon sa issue eh. Basta makapindot, okay lang. Makapagsabi lang ng kung anong gusto nila. Ano? Kaya itong 18 dating sundalo ay napabalita na hindi na sila magpapa-interview sa mainstream media at maging sa mga vloggers dahil sa yung nami-misinterpret yung kanilang mga pahayag, lalong-lalo na kapag ito ay sensitibong testimonya. Ano ho? Totoo naman eh, hindi ho ba? Napapansin ba ninyo nababaluktot? At ayon sa legal counsel ng 18 dating sundalo, ay direktang nagpapahayag sa kapulungan, sila ay direkta nang magpapahayag sa kapulungan ng mga retiradong general, mga admirals, mga senior officers, mga miyembro ng mga retired na Armed Forces of the Philippines personnel, Philippine National Police, Philippine Coast Guards at mga grupo ng MNLF, MILF at former cadres ng New People's Army. Doon na lang daw sila magpapahayag, hindi na ho sa hindi na sa mainstream media at vlogger sapagkat na didiskaril, ika nga natitwist, o nga nababaluktot, o kaya naman nababawasan o kaya nai-splice yung kanilang mga pahayag. Hindi na ho nakapagbibigay ng tamang konteksto. Kaya ho naliligaw na ho yung ibang mga taong nakababasa. Kaya tuloy sila ay napaghihinalaan na sila ay merong layuning pabagsakin ang gobyerno ng administrasyong ito. Di ba? Napapagkamalan silang maghahasik ng destabilization plot. Na ito ang dapat na intindihin o kaya ay bigyan ng matinding pansin ng Blue Ribbon Committee, sapagkat ito ay bahagi ng national security na ito ay sensitibong
aligasyon. Kaya kailangan talaga na dapat na ituloy nitong si Senador Ping Lacson ang nasabing usapin. Kaya lang ito namang sabi ni Senadora Aimee Marcos na ang magkakakutsaba dito sa gobyerno ay sapagkat para ika nga ay maalis lahat yung mga balakid, yung mga nagpapahayag ng pag-witness doon sa mga anomalya sa gobyerno. At maging sana impeachment na i-endorso ngayon ng mababang kapulungan sa Senado, ay sinasabi niyang hindi lang sa ombudsman, sa DOJ, sa NBI, at maging yung sa secretary yung executive secretary ay ika nga ay magkakakautsaba. Kaya nga ho nauusot yung bendalo kaya nauuso ngayon paglabag sa ligang batas. Ngayon ho, libre na ho tayo. Yung gustong magpa-imprenta ng mga peke na mga pera, pwede na ho tayong magpa-imprenta dyan sa recto, yun hong parokyano ng NBI. Pwede na ho. Sapagkat ang parokyano mismo ng gobyerno, partikular ng NBI, ay dyan ho yung mga naglilimbag na mga peking pera dyan ho sa recto. Kaya ho tayo, pwede na rin ho tayo. Kaya siguro kapag nagpalimbag kayo ng mga peking mga pera, hindi na kayo huhulihin. Kapag yan ay nailusot ninyo sa mga pamilihan, kaya tayong yung mga namimili naman, dapat kayo ay magiging maingat sa pagkilatis ng pera na ibinibigay ng mga namimili sa inyo, ano ho? Yun nga, isa pa. Yun ho nga, bagaman tinura na mismo ng ombudsman na sina Martin, dating House Speaker Martin Romualdez at House Appropriation Committee Chair Saldico, ay tinura na mismo ng ombudsman na sila di umano ay isa sa mga masterminds sa sinasabing flood control kickbacks. Bakit nga hindi nga naman imbestigan at bakit ipipilit pa ninyo iyang pagpapapirma ng ng Blue Ribbon Committee na gusto ninyong matapos at mapirmahan ay kayo ng luloko. Hindi ho makatwiran sapagkat napakaraming issue na dapat ninyong imbestigahan. Naghihintay ho ang taong bayan. Okay lang naman yung mga empleyado ng gobyerno ang lalaki ng sweldo. Milyones ang sinisweldo ng mga empleyado ng gobyerno, mga trabador ng gobyerno na ang taong bayan ang nagpapasweldo rito. Baka naman ikaw doon, Robert, akusa ka ng akusa. Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang masasabi kung sino-sino pinakamatataas ang mga tumatanggap ng kanilang sweldo? Sige. Eto. Pero gayon pa man, mga kaibigan, nai-excited ako Sino nga ba yung matataas ang sinisweldo rin Sino-sino nga ba sila? Wag na natin muna mamaya. Magpapaalala muna tayo sapagkat meron na tayong 30 minutong nakalipas.
ng ikalima ng hapon, tayo ho ay magpapaalaala sa ating mga kababayan. Doon ho sa mga kababayan natin na nagmamahal sa kanilang pamilya at mga sarili nila. Hindi ho tayo uutos o kaya naman tayo ay nakikiusap na sa mga kababayan natin na nagmamahal sa kanilang mga sarili at pamilya. Ito ho ang aming payo sa inyo. Ano ho? Hindi ho namin sinasabing sumunod ho kayo, nasa sa inyo ho yan. Sapagkat karapatan ho ninyo yon. Kung anong gusto ninyong gawin sa buhay ninyo. Yun ho paninigarilyo. Ang paninigarilyo kasi mga kababayan ko ay nagbibigay ng mga pangunahing sanhi ng malalang sakit tulad ng kanser sa baga. Kahapon lamang ho may sinugod sa ospital yung kapitbahay namin. Sinugod sa ospital na naninikip ang dibdib. Ano ho? Ito ho ay kung manigarilyo ay ganun-ganun na laang. Ang ibig sabihin, hindi ho naman ako doktor para sabihin ko na ito ho ay kanser sa baga, nanikip ho ang dibdib Yun ho kasing epekto ng paninigarilyo ay nagkakaroon ng chronic obstructive pulmonary disease. Ito ho ay stroke, yung atake sa puso. Sapagkat ho yung nikotina, ayan ay chemical na, ito yan ay chemical ng tabako, na yan ho ay nagdudulot ng pinsala sa daluyan ng ating mga dugo. Kaya ho tayo nahihirapan sa paghinga. Kaya ang sabi nga ho, batay nga ho sa datos ng World Health Organization, mga kaibigan, ay 4 na milyong katao ang namamatay kada araw sa buong mundo dahil sa paninigarilyo. Ngayon, gusto mo rin bang makasama doon sa 4 million na mamamatay? At gusto mo rin bang magkaroon ng sakit? Gusto mo rin bang mag-alaga ng kanser? O di sige. Gusto mo yan sigarilyo, walang sigarilyo. Anong pakialam namin dyan? Anong pakialam ko dyan? Hindi naman ako nagbibigay ng pambili ng sigarilyo para sa inyo. Hindi naman ako nagbibigay ng pampapagamot para sa inyong sakit ang dahil sa paninigarilyo. Gusto niya, choice niyo yan Hindi ba mahal na mahal niyo yung magkaroon kayo ng kanser? Di gawin niyo. Nasa katinuan pa ba kayo? Nasa katinuan pa ba ang inyong pag-iisip? Nababasa ho ba ninyo? Diyan ho sa pakete ng sigarilyo. Smoking is dangerous to your health. Siguro naman kung hindi ho ninyo naiintindihan, ililiwat ho natin yan sa salitang Pilipino. Ang paninigarilyo ay mapanganib sa ating kalusugan. Ngayon, mapanganib pala bakit ka napapaalipin sa paninigarilyo? Yun ho namang sigarilyo wala naman ho yung utak, wala ho yung ulo. Para magmando, sige, manigarilyo ka, ito yung makabubuti, makaka-relax ka dyan. Kung meron kang problema, manigarilyo ka, buga-buga dito, buga-buga doon, para yung nikotina ay papasok sa mga nerves mo. Hindi mo namamalayan, balang araw aanihin mo yan. Sige. Sino ba sa inyo ang merong kapangyarihan sa inyong mga sarili? Sino ba sa inyo ang pwedeng sawatain yung hindi nyo gusto? Ikaw na merong utak at ulo, dapat naiintindihan mo na ang paninigarilyo ay masamang bisyo. Ano ho? Okay? Ngayon, kung gusto mo, sige, manigarilyo ka ng manigarilyo. Natalakay ko na umuna nakaraan nung nakaraang Biyernes, nakalimutan kong ipaalala sa inyo. Sapagkat saksim buhay ako kung paano nila ginagawa yung paninigarilyo na yan. Ano ho? Kaya kung gusto ninyo na mamatay ng maaga-aga, hindi na kayo umabot ng 60 anyos, o kaya kung lumagpas man kayo, swerte nyo na, di manigarilyo kayo ng manigarilyo para kayo imadedo.
ano ho? Wala ho kaming masamang tinapay sa mga cigarette manufacturers, ano ho, sa mga negosyante ng tabako, ano ho? Wala ho kaming masamang tinapay diyan. Kami ho ay nagpapaala-ala lamang sa mga kababayan natin. Sapagkat negosyo ho ninyo yan. Ang negosyo ninyo nakakapinsala sa tao. Nasa sa inyo yun. Pinapayagan naman kayo ng gobyerno kaya kayo pinapatawan ng malaking buwis. Ano? Kaya yung tinatawag na sin tax. Pati ho yung alak. Meron ho din dito eh. Yun ho sobrang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng malalang sakit tulad ng alcoholic sa liver disease. Yun, meron ho tinatawag na cirrhosis o hepatitis ng dahil dyan sa talamak. Adik sa pag-inom ng alak, umagang-umaga pa lang pagkagising ay may bilog na kagdahawak-hawak eh. At mamaya pagdating ng bandang alas 9, pasuray-suray na kanya na yung buong kalye. Ayan ho. Hindi ho natin hindi na tayo kalaban ng mga nagtitinda ng sigarilyo at sa mga alak. Nasa sa tao ho 'yun. Kung mahal niya ang sarili niya, di huwag siyang bumili niyan, huwag niyang tangkilikin yan. Kung gusto naman niyang payamanin yung mga negosyante ng pumapatay sa kanila, gawin nila. Wala ho kami pakialam. Okay. Ituloy ho natin yung sinasabi natin kanina. Bago ko makalimutan, sapagkat meron na lamang po tayong 32 na minutos bago makalipas po yung isang oras po natin bago mag alas 6. Ano ho? Sino ho yung matatasang sweldo? Gaya ng sinabi ko kanina, baka sabihin nyo, nakalimutan ko na, nililihis ko yung ating sinasabi dito. Bigyan natin ng isa, sampulan natin. Baka sabihin ninyo, itong si Don Robert Ramiro, isa rin itong, alam niyo, marami din naman akong buzzers, di ba? Pakialam ko sa inyo, mag-bus kayo ng mag-bus. Basta ako, sakay lang ako ng bus. Sa inyo ang bit, ay hindi ko. Si Kuyang Alfred Bayani, hindi ko na i-record yung titingnan ko muna, baka ito baka tayo ma-restrict yan sa ipa-plug natin na yung sa iyo ang bit. Okay. Ito hong pinakamataas na sumusweldo sa gobyerno. Hindi natin inaano yung magmula sa presidente sa ilan lamang yung ating babanggitin dito. Yung ating hong secretary ng DOST, Department of Science and Technology, na tumatanggap po ng umaatikabong 6.66 million. Sino nga ho ba yung ating yung ating secretary ng DOST? Ito nga si Sir Renato Solidom, 6.66 million. Ay dito nga, itong sa Dole naman, yung sekretary ng Dole ay tumatabo po yan ng 5.97 million. Sino ba yung sekretary natin ngayon? Paldo. Okay. Si Sir Benvenedo Laguesma. At itong DSWD secretary na abalang-abala sa pagbibigay ng mga ayuda dito, ayuda doon, dito, doon na ayuda. No? Itong tumatabo ito ng 5.49 million si Secretary Rex Gatchalian. Yung Atlas, Altai, yung Altai Philippines, APMC, Altai Mining Philippines, dyan ho sa San Fernando, Sibuyan, Romblon, kanila ho yan, yung pagmimina dyan. Kaya lang ho, yung kanilang binubungkal ho dyan, yan ho ay mga nabiling lupa ni na boss
Rex ng pamilya Gatchalian. Ngayon ho ay nagrarally ho yung ibang mga ano diyan, yung mga anti-mining ano ho. Kaya lang hindi ho nila maano yan sapagkat yun namang minimina, hindi naman lupa ng gobyerno. Lupa po yan nila na kanilang nabili. Binili po yan. Hoy, si Engineer Steve Taule ng APMC. O baka gusto yung bilhin yung lupa ko ron sa ano ha? O 10 hektarya yun ha? O 10 hektarya baka gusto yung bilhin. Ano? Diyan ho naman yan sa Kahijukan. Sapagkat yung mga lupa ho namin diyan mga kababayan ko, i-squat nitong mga ay nako. Ha? Pati ba naman yung matagal ko nang hinahanap na dokumento, hindi ho inilabas talaga eh. At saka meron daw deed of sale na pinirmahan ng nanay at tatay ko noong 1983, samantala yung tatay ko namatay noong 1982. Nakapirma pa yung patay. Bihirang buhay ito ha. Diyan ho mga modus operandi ho dyan, ano ho? Pati ho yung mga taga-DNR dyan ho, na hinuhuli ho ninyong nangunguha ng panggatong, hindi naman ho makabili yan ng LPG gas. Ano igagatong sa pagkain yan, hindi ba kahoy? Tapos huhulihin ninyo, mga walang hiya kayo, mga tinamaan kayo ng demonyo, no ha? Mayor Greg, mabuti naman, Greg Ramos, mabuti naman napansin mo yung issue niyan. Dapat, natural lang na i-regulate natin yung kahoy, pero meron naman kayong puso. Sapagkat ang batas, wala ho yung puso, ang nagpapatupad ho ang meron. Ano ha? Kaya ba naman yung senior citizen, uhulihin mo, kakasuhan mo lang dahil sa pangangahoy para panggatong? Ay, walang hiyang buhay ito. Ang sarap niyong pagkukutusin eh. Sino pa ho? Ito hong kalihim ng Department of Agriculture. Si Sir Francisco Tio Laurel Jr. pumapagaspas ang 5.20 million. Sinusunod dati yung 5.16 million ng Secretary ng DOH Ted Herbosa po. At yung sa Department of Agrarian Reform na tumatabo ng 5.15 million si Sir Conrado Estrella. At itong sumunod dito ay 5 million na si Andres Centeno. Eduardo Anyo, nag-resign na ito si Eduardo Anyo nakasama doon sa conspiracy ng mga dating tauhan na dating pinagtitiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tumatabo ka ng 4.97 million. At itong si Antonio Lagdamillo, 4.96, bukod ho yung Binbinedo, ito ay Antonio naman ito, 4.96 million. At si Larry Gadon. Larry Gadon, paborito ng social media ito. Larry Gadon, ay meron kang 4.95 million. Kalalaki ng sweldo ng mga tinamaan ng magaling na ito. Kaya ang taong bayan, halos hindi na makabili ng asin. Tingnan niyo yung mga mahirap nating kababayan. Yung iba nga ay napagkakaitan pa ng ayuda. Yung iba ay kung yung nabibigyan ay yung mga kamag-anak ng mga namiminuno o mga empleyado ng gobyerno. Ito ho, bago ho tayo magtapos sapagkat meron na lamang tayong 15 minuto ang nalalabi ay ang hinahanap ho ng taong bayan sa ngayon sapagkat malinaw ho ang hakbang na dapat na asikasuhin na ay ang palawakin pa at tapusin ang ginagawang investigasyon. Ano ho? Investigasyon at yung hanapin yung kunin yung mga ebidensya para sa hinihintay ng sambayanan at seryosuhin, tuntunin
ang mga mastermind sa katiwalian ng flood control anomalies. Meron hong mga pahayag, yung mga paglitaw ng mga dating sundalo, mga kaibigan, na bahagi daw sila sa isang destabilization plot. O kaya dapat itong lalong imbestigahan ng BRC sapagkat ito ay mayroong kinalaman sa seguridad ng bansa. Bakit hindi ho imbestigahan ang kakatwiran kapag sila ay nakontempt, wala ho kayong paglalagyan na kulungan. Posible ho yun. Palusot. Sana naman palusot. At kung meron hong ganong paratang na itong mga sundalong ito, mga dating sundalo ay mayroong ay layuning destabilization plot laban sa gobyerno, ay isa itong napakalaking seryosong usapin sapagkat ang sinasabi po natin dito, mga kababayan ko, ay ukol po rito sa pambansang seguridad. Hindi lang ho ito basta-basta salita, ito ay national issue. At para malaman ho ninyo at tuwirang malaman yung kung meron ba talagang kaugnayan itong mga tinura ng mga dating sundalo na ibig sabihin pinangalanan na. Pinangalanan na sila ho ang may kinalaman dyan sa pagkulimbat ng salapi ng bayan. Bakit hindi ho ito imbestigahan ni Senador Lacson? Bakit hindi imbestigahan itong DOJ ng ombudsman? Maliwanag na maliwanag Hindi ba? Sabi nga nung si dating anak bayan representative Mike Defensor, ang sindikato mismo ay ang gobyerno. Ang kakapal ng mukha ninyo, mga pusang gala kayo. Hindi man lang ninyo naisip yung mga kababayan, yung mga magsasaka, mga mangingisda, yung mga nagtatanim, yung mga magsasaka na backbone ng ating pag hindi nagtanim na ito mga na mga magsasaka na ito, ay paano tayo kakain nito? Sa bagay naman, kontrolado ng mafia itong Department of Agriculture. Kaya tayo import. Kaya lalong yumayaman yung mga importer at sino pa? Kakutsaba sa gobyerno. Hindi ho ba? Yung mga batas-batas yan, yung RTL na yan, hindi ho pabor sa mga magsasaka yan. Pabor ho yan sa mga negosyante. Sapagkat sasabihin ko sa inyo, meron akong talaan dito na ang nagpapatakbo ng ating gobyerno hindi naman talaga ang presidente kundi ang mga oligarko at mga elitista. Sige nga. Okay. Bakit nga hindi ho matuloy-tuloy ito? Naghihintay ho ang mga kababayan ho natin, naghihintay. Hindi lang ho dito sa atin kapaligiran sa Metro Manila. Hindi lang dito. Sa buong bansa. Lalong-lalo na laganap yung social media. Lalong lumalaganap ito. Lumalaganap ito sa international media, mga kababayan ko. Nakakarating yung mga balita dito sa Pilipinas. Kaya minsan kinadidirihan yung ating huwag ko lang babanggitin. Kasapagkat talaga namang nakakarimarim nga talaga nakaka-imbyerna. Nakaka-imbyerna. Hindi lang ho dito, maging international po mga kaibigan ng mga media, lalo na dyan sa social media. Nagmamasid ho dito sa bansang Pilipinas ang ginagawa ng mga opisyal opisyal ng ating gobyerno, At yun hong paglalahad ng buong katotohanan, ang pagpapanagot
kung sino ang dapat na managot, ay dapat ay pairalin ang katarungan, yung hustisya. Ano ho? Para pag naibalik yung pagpapatupad ng tamang hustisya, yung katarungan, malamang baka pa manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kaya ho, marami na rin ang nag-NPA ngayon. Hindi ho ba? Kaya pati nga yung pagpapagawa ng pagpapagawa ng mga peking pere. Parokyano na ng gobyerno diyan sa rekto. Pwede na ho tayo magpa-imprenta ng pera diyan sa rekto. Yung parokyano ho yan ng NBI, ano ho? Sapagkat ang parokyano talaga ng mga sindikato diyan sa rekto, ano pang masasabi natin? Hindi ba gobyerno? Anong katunayan? Nagpalimbag ho kayo ng milyones diyan ng mga peking pera. Tanungin ho ninyo si NBI Director Melvin Matibag, ano? Itanong ho ninyo sa kanya, huwag niyo tanungin sa akin sapagkat baka magkamali ako. Well, magbabati na lang ho tayo mga kaibigan sapagkat meron na lamang tayong 10 minutong natitira bago ho matapos ang ating palatuntunan. Yung aking mga dating advisors ng aking alma mater ng high school sa Bukidnon National School of Home Industries, diyan ho yan sa Maramag Bukidnon na matatagpuan din ang pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. Pinagmamalaki ko po yan. Diyan ho sa Maramag Bukidnon. Ang aking mga class advisors ko noon noong 1976-77, ano? Ang sina Ma'am Yvonne Docosin Catli, si Ma'am Rosalia Rose Kalikaran, si Sir Hel Magbanwa, si Sir Autida, at yung mga kabasmates ko, si Ma'am Suderli Permalino, si Ma'am Catherine Hamis, si yung pinakakuya ko at ate dyan, si Paterno at Sinaida Agahonera, si Engineer Jimmy Apostol na ngayon ay consultant ho yan ng National Irrigation Administration at dating COMELEC officer Espiridion Ligayada. Ano ho? Yung classmate ko dyan, si Danilo Lagahit, si Wendelin Reyes, para Gagarani, Miriam Barbosa, Marilo Octaviano at si Wilfredo Gutierrez, si Atanasio Briones. Hindi ko kayo nakakalimutan mga bros. At siyempre naman ang aking mayor diyan sa Kahijukan, si Buyan Romblon, si Mayor Grigi Ramos, at ang diyan ho sa San Fernando, si Buyan Romblon Mayor Nanding Marin, at diyan sa Magdiwang, si Buyan Romblon Mayor Noel Joseph Marin Machun. Ano ho? At siyempre sa gobernador namin na si Governor Permalo Pabik, Congressman Budoy Madrona, sir, kumusta? Kumusta naman? Baka naman, Don Robert Ramiro, baka makalimutan mo, Kong Budoy, andiyan ka lang naman, taga Quezon City ka lang naman nandito lang ako sa Quezon City nagbo-broadcast, At sa mga kababayan ko, sa mga Ramiro family diyan ho sa Sibuyan, diyan ho sa Romblon, Marinduque, Mindoro, diyan ho sa Ilocos Norte, sa Bacara, diyan ho sa Burgos, maging sa Isabela Province ho. Si Kuyang Loreto ho, isa sa pinaka sikat na kooperatiba diyan ho sa Junction sa Isabela. Kuyang Loreto, at si Kuyang Reynaldo Ramiro, diyan naman ho yan, taga Bacara ho yan, sa Ilocos Norte, pero nandyan ho sa Hawaii ngayon na meron ho siyang catering ho dyan.
At siyempre, dyan sa Laguna, nandyan ho yung aking mga pinsanin. Lalo na yung, meron ho dyan na Highway Patrol Group member ho, si Kuyang Normario Ramiro, sina Kuyang Nelson Kabamalan Ramiro. Diyan ho galing yung si retired Brigadier General Raniel T. Ramiro. Kuyang Sid Police Lieutenant Isidro Ibanez Ramiro at Police Master Sergeant Mandy Ramiro Salcedo ho. Active pa ho ito dyan ho sa Station 5 ng Quezon City Police District. Dyan ho sa Las Vegas naman. Sige, Tukayong Robert Ramones Ramiro. At siyempre meron tayong mga kaibigan dyan ho sa Anaheim. Anaheim, California. Dyan ho sa local district ng Orange County. Malapit ho yan sa Disneyland. Walang iba yung ating kaibigan dyan. Si Josephine Macapagal, na kaibigan din ng aking pamangkin na si Nor Arbis. At meron pa tayong 4 na minuto. Okay. Pero magpapaano na ho tayo. Magpapaalam na ho tayo. Ako ho ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo na nakikinig dyan ho sa himpilan ng radyo at na nanonood naman dito sa online TV. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay dito ho sa ating programa at sa lahat ng mga kababayan ko sa buong universe. Bukas na muli ho ang tabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ng magigiting nating nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abili. Yung sa production ba yun, si Sir Balahonda, Jeff Balahonda, at siyempre naman sa ating General Station Manager, Naomi Cascara. Maraming salamat din sa mga nag-participate, sa mga nagpagkokomento. Bukas ay babasahin namin sa inyo ang mga komento ninyo at kung meron ho kayong nais na iparating sa sambayan ng Pilipino ay gamitin ho ninyo ang inyong mga telepono, yung cellphones ninyo, mag-like kayo o kaya ay mag-komento dito sa ating programa at atin pong bibigyan ng daan at tatalakayin natin sa himpapawid ang inyong nais na iparating sa sambayan ng Pilipino. Well, ang inyong nakasama sa loob ng 1 oras ang inyong lingkod, yours truly, John Robert Ramiro, Galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap, galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Hiring nag-umpisa, tinatawag na sa Kongreso at Senado, lahat pinaamin na kung sino-sino ang kasabwat nyo. Si Juan, si no, it's only go.